tayo po muna ay manalangin po sa ating pong dakilang Diyos. Dakila at mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pong pinakamamahal na Panginoong Sus. Sa una't panalangin po ng aming pong minamahal, ginagano Pastor Ato Mangilista, Willis Adalmida. Kami po, Diyos, ay dumudulog sa tuno ng biyaya. Humingi kami, Diyos, ng kahabagan sa mo kami nasumpungan sa mga pagkukulang, pagkasala. Mahal na Panginoon, patawain po ang bawat isa sa amin. At lubos po kami nagpapasalamat, O Diyos, na minsan pa kumilos ka sa aming kalagitnaan, pinadamo mo sa amin ng matamis at banal mong presensya, mahal na Panginoon. At mahal na Panginoon, sa bahaging ito, Diyos, ng pakinig ng banal salita, buksan mo, Diyos, mga puso't pangunawa ng bawat isa, at samahan mo po ako, Diyos, at langsan mo po, mahal na Panginoon, ang iyong banal salita maging iyong abang lingkod, sapagkat sa ganang akin wala po akong magagawa, tanging sa lamang akong maasa, O Diyos, ikaw po maglagay ng mga salita sa aking labi, at samahan mo ko na yung dakilang kapangyarihan, dakilang pag-ibig, at sa amin siya nasaway, ang mga demonyong hadlang, mga pag-alangan, cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God bless you po, mga mahal. Kayo po ay makabalik na po sa inyong mga upuan. Ngunit bago po ang lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagpapasalamat at ang kadakilaan ay paalamang po sa ating pong dakilang Diyos, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Sus. At nagpapaabot din po ako dobling paggalang sa ating pong minamahal at ginagal na Pastor Ato Mangilista, Willis Adalmida. At patuloy po natin at hindi po natin makalimutan ang mga tuot aral ng ating pong beloved assistant Pastor Lino Almeida, ganun po sa kanilang mga minamahal mga anak, the whole Almeida family, mag-isa lahat ng mga webcast viewers, at sa inyo pong lahat, mga minamahal, magandang hapon po. Amen. Lahat po mo magsabing, praise the Lord! Purihin po ang pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, ating pong kunin po ang ating mga banal na kasulatan, ating pong basahin ang unang talata dito po sa Mateo, Kapitulo 16, ang talata po ay 18. Dito po sa Mateo 16, talata 18, ganito po ang pagkasulat. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya. Amen. Amen. God bless po, mga kapatid. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Sabi po sa ating pong nabasa, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Amen. Ang ating pong pag-aaralan, mga minamahal, sa hapong ito, iglesyang itinayo ng ating pong dakilang Diyos. Dito po, mga minamahal, sa ating pong nabasa, na sabi, ang mahal na Panginoong Sus, sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia sa ibabaw ng bato, na sabi dito, maging ang Hades ay hindi po magtatagumpay sa iglesyang itinayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang ibig sabihin, mga mahal, na iglesyang itinayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, ito po ay mayroon pong kapangyarihan. Bakit? Sapagkat yung Hades, walang iba kundi ang impyerno, yung mga masamang espiritu ay hindi po mananaig sa iglesyang itinayo ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Kaya nga, mga mahal, sa hapong ito, ating pong aalamin ano ba ang iglesia. Sapagkat maraming mga tao na sila po'y nagsasabi na kami ay totoong iglesia. Kami ay nasa katotohanan. Ilang libo mga mahal ang relihiyon sa buong mundo, sa buong daigdig. Wala po nagsabi na sila po'y wala sa katotohanan. Lahat sila po'y umaangkin na sila po ay nasa katotohanan. Ngunit alamin po natin, ang banal na kasulatan po ang sasagot kung sino ba ang totoong iglesia na itinayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya nga, mahal, ang tanong, ano ba ang iglesia? Basahin po natin, mga mahal, dito po sa unang Korinto, Kapitulo 1, ang talata po ay 2.
Dito po sa unang Korinto Kapitulo 1, ang bersikulo po ay 2. Sa iglesia ng lubos na nasa Korinto, sa makatuwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na magbanal na kasama ng lahat ng mga nagsitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kanila at ating Panginoon. Amen. Amen. God bless you po. Mga mahal, ano po ba ang iglesia? Maraming mga tao na nagsasabi ang iglesia, ito po ang gusalo o building. Kaya nga mga mahal, mayroon dyan iglesia, talagang pinagaganda ng husto. Sapagkat ang pagkaalam nila ng iglesia, ito po ay gusali. Ngunit sa banal na kasulatan ng tinutukoy na iglesia, sabi dito mga mahal, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga katulad bagay, sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus. Ito daw, yung daw iglesia na nasa Korinto, yun daw mga mahal, mga pinapaging banal ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, ang iglesia pala mga mahal, ito po ay grupo ng mga tao, na mga mananampalataya na binago ng ating pong dakilang Diyos, binanal ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Iyan pala mga naman ang tinatawag na iglesia. Kaya nga mga naman, kapag tayo po nagsasama-sama na ating pong, dito pinupulit natin ang ating pong dakilang Diyos, dito natin sinasamba ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, tayo po tinatawag na visible church. Kapag umuwi na tayo, nagkahiwa-hiwalay na tayo mga mahal, tayo po ay tinatawag na invisible church. Nagkahiwa-hiwalay na tayo. Kaya pag tayo nagkakatipon-tipon, yan po mga mahal, ay tinatawag na visible church. Sabi dito mga mahal, iyan mga tao na binanal ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, iyan daw po ang tinatawag na iglesia. Amen. Ibig sabihin, mga taong binago ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hindi po building. Kaya nga mga mahal, bakit napakahalaga na ating pong malaman o maunawaan ang iglesia ng ating pong, na itinayo ng ating pong dakilang Diyos? Unang-unang mga mahal, kailangan malaman ng tao na ang iglesia na itinayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, ito po ang tinatawag na bahay ng Diyos at ito ang pintuan ng langit. Hindi ka makakapasok doon sa langit kapag hindi mo nasumpungan ang tinatawag na pintuan ng langit. Amen. Kaya nga dito si Jacob, mababasa po natin, na naginip si Jacob. Sa kanyang panaginip, mga mahal, ipinakita sa kanya yung isang hagdanan na patungo sa langit. Nasabi doon sa kanyang panaginip, nakita niya yung mga anghel nagbababa, manaog doon sa hagdanan papuntang langit. Nasabi niya, mga mahal, na ito daw po ang pintuan ng langit. Basahin po natin, mga mahal. Dito po sa aklat ng Henesis, Kapitulo 28, ang talatay 12, 16 at 17. 12. At nanaginip, at narito ang isang hagdan na ang puno ay nasa lupa, at ang dulo ay umaabot sa langit, at narito ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhik manaog doon. 16. At nagising si Jacob sa kanyang panaginip, at nagsabi, tunay na ang Panginoon ay nasa dakong ito, at hindi ko nalalaman. At siya'y natakot at kanyang sinabi, kakilakilabot ang dakong ito. Ito'y hindi iba, kundi bahay ng Diyos at ito ang pintuan ng langit. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 3, ang talata po ay 15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Amen. Amen. God bless you, mga kapatid. Sabi dito, mga mahal, yun daw na panaginip ni Jacob, yun daw ang bahay ng Diyos at yun ang pintuan ng langit. Nasabi po sa unang Timoteo, Kapitulo 3, talatang 15,
Ang sabi dito, yung bahay ng Diyos, yun daw ang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Yung napanaginipan ni Jacob, na sabi niya, yun daw ay bahay ng Diyos, yun daw ay pintuan ng langit. Nasabi po sa atin na basa, yun daw mga bahay ng Diyos, yun ang iglesia ng buhay na Diyos. Amen. Yung iglesia pala mga mahal ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na itinayo ng ating pong dakilang Diyos, yan pala ang pintuan papunta sa langit. Amen. So, kinakailangan ng tao para makatiyakan na ikaw ay pupunta sa langit, kailangan masumpungan mo ang totoong iglesia na itinayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ngunit paano mga mahal masusumpungan ito? Paano natin malalaman na yan nga ay totoong iglesia na itinayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, ng ating pong dakilang Diyos? Katulad mga naman isang tao na siya po ay bumibili ng mangga. Aalukin siya mga mahal ng mangga. Nung nagtitinda na sabihin niya, ito ang matamis. Mayroong tatlong klaseng mangga na ipinapakita sa kanya. Ito, napakaganda, napakakinis. Ito ang pinakamatamis. At yung isa sabihin niya, yan ay hindi masyadong matamis. Yung una ang pinakamatamis. Ngunit mga mahal, para mapatunayan po natin na yung mangga na ating bibilhin, ito ay matamis, anong gagawin po natin? Kinakailangan titikman po natin. Amen. Dahil kung hindi po natin titikman, sasabihin sa'yo na nagtitinda, ito matamis. Pag tinikman mo maasim. Ibig sabihin, mapapatunayan mo lamang na matamis ang yung mangga kapag natikman mo na. Ganun din po mga mahal, sa totoong iglesia ng ating pong dakilang Diyos. Kumbaga mga mahal, kapag ikaw ay mag-file ng isang kaso, kapag mahina ang ebidensya mo, hindi ka mananalo sa kaso mo. Ganun din po mga mahal, sa pag-alam ng totoong iglesia ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, kinakailangan may matibay kang ebidensya na yan nga ay nasa ang iglesia na sinasabi mo na totoong iglesia, yan nga ay mayroong pong patunay. Amen. Ano ba mga naman ang patunay na ikaw ay nasa totoong iglesia? Sila Apostol Pablo, mga mahal, tinawag ng ating pong dakilang Diyos. Dati si Apostol Pablo, siya po ay abogado, mamamatay tao. Pinaguhuli niya yung mga Kristiyano sa kanyang kapanahunan. Ngunit nung tinawag siya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, dati ang kanyang pangalan Saulo. Ngunit nung siya po ay binago ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, naging Apostol Pablo, naging San Pablo, naging banal. Kaya nga tinawag siya na ipangaral ang salita ng ating pong dakilang Diyos. Hindi po isinasabi ni Apostol Pablo na itong iglesia na totoo. Kundi ano pong sabi niya mga mahal, basahin po natin mga mahal dito po sa unang Korinto, Kapitulo 2, mula 4 hanggang 5. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 2, versikulo 4 hanggang 5. At aking pananalita at aking pangangaral, hindi sa mga salitang pangikayat ng karunungan, at kundi sa pagpapatotoo, ang Espiritu ay kapangyarihan, upang iyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Mga minamahal, yung pangangaral na Apostol Pablo, sabi dito, hindi sa mga magaling na panalita, ano pong sabi niya, kundi sa kapangyarihan. Ibig sabihin sa demonstrasyon ng Espiritu Santo. Makikita na isang tao, mga mahal, na kung siya ay nasa totoong gawain ng ating pong dakilang Diyos, totoong iglesia, nandyan, mga mahal, ang kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon upang ang inyong pananampalataya, sabi ng Apostol Pablo, ay huwag masandig sa kaunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ibig sabihin, mga mahal,
sa totoong iglesia ng ating pong dakilang Diyos, mayroon pong mga palatandaan, mayroon pong patunay. Ano ang mga patunay? Yung ating pong mga karamdaman. Ang iba, tinanggihan ng ospital. Simula na tayo po'y tawagin ng ating pong dakilang Diyos, tayo po'y tumanggap ng kagalingan mula sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang iba mga drug addict, binago ng ating pong dakilang Diyos. Ang iba mga mahal babae o iba-ibang klase mga bisyo, binago ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ano pong sabi? Sila pong mga binanal ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sila po ang mga tinatawag na iglesia ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Ibig sabihin mga mahal, kapag ang iglesia na tinayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon ay makikita yung mga palatandaan, nandyan ang mga patunay na masasabi natin mga mahal na ang ating pong banal na gawain, ang banal na gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, na ito po yung mga mahal, na ito ang tunay na tao ng Diyos, ang ating pong minamahal, ginagawa ng Pastor Evangelista Wildes Almeida, tinawag ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa banal na gawain ito, na nakita po natin na iba't ibang mga himala ng ating pong dakilang Diyos. Iyan pala mga mahal na tinatawag na patunay na ikaw ay hindi nagkamali na napuntahan na gawain ng ating pong dakilang Diyos. Ito po ang itinayo na iglesia ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Nasabi ang Hades ay hindi magtatagumpay sa iglesia na itinayo ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Kaya dito, maraming mga patotoo. Ating mga minamahal na mga kapatiran, minsan papasama sa kanila sinasakyan ng mga jeep sa isang hold up. Ngunit sila po nanalangin lamang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung mga hold up, hindi po nagtatagumpay sa kanila. Bakit? Sila po mga mahal ay sinasamahan ng ating pong dakilang Diyos. Katulad natin tayong mga kapatid, Blaba de Morello. Isang araw mga mahal, maghahating gabi, pag uwi niya sa dako ng De La Costa, sa kanilang subdivision, pagbaba niya sa jeep, daldala niya isang bag mo ng mga pinamalingki, akala ng mga hold-upper ay malaking halaga yon. Hold up siya mga mahal, 3 hold-upper. Ngunit ating mahal na kapatid na ito, nanalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sabi niya, mahal na Panginoon, iligtas mo ako. Alam po yung 3 hold-upper, yung isa, binaril siya. Pumutok mga minamahal, tinamaan siya sa dibdib. Ngunit ano po ang himala ng ating pong dakilang Diyos? Yung kanyang damit ay butas. Ngunit yung kanyang dibdib mga minamahal, hindi po nabutas, hindi po tinabla ng bala. Bakit? Yan po ang patunay mga minamahal, kapag nasa tunay ka iglesia ng ating pong dakilang Diyos, maging ang mga demonyo, ang kapangyarihan ni Satanas ay hindi magtatagumpay sa iyo. Bakit? Nasa iyo ang banal na Espiritu ng ating pong dakilang Diyos, ang kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya sa iglesia ng ating pong dakilang Diyos, ang mga demonyo ay hindi magtatagumpay. Kaya mga iba na, mga kapatiran natin, mga loved ones, mga demon possessed, dinadala dito. Pagkatapos ng banal na gawain, matapos mabautismuhan, sila po mga umuwi na sila po'y pinalaya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Iba't ibang klase mga mahal na mga patunay, mga ebidensya na tayo po'y nasa totoong iglesia ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Yan po'y naranasan ko din sa aking buhay. Dati ako po'y may karamdamang bato sa abdo. Ito po mga dapat operahan na ito. Ngunit ipinangangaral ng ating mahal na ebangelista na kapag may karamdaman ka, tumiwala ka lang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sumampalataya ka sa Diyos na ang Diyos ay nagpapagaling. Hindi mo na kailangan mga mahal yung mga dalubhasang manggagamot. Bakit? Ang Diyos na mismo ang magpapagaling sa iyo. Yan po'y naanasan ko mga mahal, yung karamdaman ko,
yung bato sa apdo ko. Ito po ay hindi ko pinaopera mga mahal. Inaasa ko lamang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ito po ay pinalabas ng ating pong dakilang Diyos. Pinagaling ako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga iba't ibang klase mga patunay, mga himala ng ating pong dakilang Diyos na ginagawa sa tunay na iglesia ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, na ito ang sinasabi sa ating pong nabasa kanina, na ito po mga mahal, ang itinayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na iglesia sa ibabaw ng bato, na ang Hades ay hindi po magtatagumpay sa iglesia na tinayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord! Kaya dito sa banal na kasulatan mga mahal sa Lucas, kung mababasa nyo yung mga minamahal sa Kapitulo 10, mula 1 hanggang 20, kung mababasa nyo ang mga talatang yan, inutusan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon yung 70 mga alagad. Sila po ay ipangalan nila, dalawa sila, pasukin nila yung mga bayan-bayan, ipangalan nila ang salita ng ating pong dakilang Diyos. Kaya nung sumunod sila mga minamahal, ipinangalan ng salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nung bumalik sila sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos, tuwang-tuwa po sila. Bakit? Sinabi nila sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sa iyong pangalan, mahal na Panginoong Diyos, ang mga demonyo ay nagsisitakas, ang mga kalamdaman gumagaling, ang lahat ng mga uri ng mga kalamdaman ay gumagaling sa pangalan mo. Ngunit ano pong sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos? Basahin po natin. Dito sa Lucas Kapitulo 10, talatang 20. Dito po sa Lucas 10, talatay 20, ganito po ang pagkasulat. Gayon may huwag ninyo ikagalak ito, na ang mga masasamang espiritu ay nagsisuko sa inyo, kundi inyo ikagalak na susulat ang inyong pangalan sa langit. Amen. Ating pong palakpakan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ano pong sabi dito mga mahal? Huwag kayong magalak dyan. Kumbaga mga mahal, tuwang-tuwa na sila, nakita nila yung mga ebidensya na sinasamahan sila ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung mga kalamdaman na pinapanala. Nung sila manalangin mga mahal, yung mga kalamdaman ay gumagaling sa pangalan ni Jesus. Yung mga demon possessed, pinapalaya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Anong sabi ng ating mahal na Panginoon Jesus? Huwag kayong matuwa dyan. Ang ikatuwa nyo, ang inyong mga pangalan ay nakasulat doon sa langit. Amen. Ibig sabihin pala mga mahal, kapag nasa tutokang iglesia ng ating pong dakilang Diyos, mayroon pong patunay palatandaan na ikaw nga ay tagalangit. Bakit? Yung mga palatandaan na nakikita po natin, na nasa natin sa ating buhay, gumaling tayo sa ating kalamdaman, binago ang ating mga buhay, binigyan tayo ng kapayapaan, kagalakan ng ating pong dakilang Diyos. Kumbaga mga minamahal, sa isda, kaliskis lamang yan. Amen. Kumbaga mga minamahal, yung mga himala na yan, huwag kang matuwa dyan. Huwag kang masyadong matuwa dyan. Ang ikatuwa mo mga minamahal, na nakatitiyak ka na inyong kaligtasan, na ikaw pala tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Bakit? Ang iyong pangalan na nakasulat doon sa langit. Amen. Kaya mga minamahal, hindi tayo nagbabaka sakali na tayo po ay magmamana ng langit. Bakit? 100% mga minamahal, sigurado po natin. Bakit? Yung mga palatanda na ginagawa ng ating pong dakilang Diyos, walang ibang gumagawa niyan, kundi ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kung gaano katotoo na sabi ng Biblia na lalakip mga palatanda sa mga mananampalataya, magpapagaling sila mga kalamdaman ng magpapalayas ng mga demonyo, iyon po'y naganap sa atin. So yung pangako ng Diyos, ang buhay na walang hanggan, ng mga pangalan daw natin nakasulat doon sa langit, yan mga mahal ay totoo. Kaya mga mahal, ngayong tayo po'y nandito na sa totoong iglesia ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nakita na natin ang mga himala ng ating pong dakilang Diyos na naanasan natin mismo sa ating buhay. Kaya nga mga minamahal dito, maraming pinagpala ng ating pong dakilang Diyos. Bakit? Kapag naglingkod ka sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, pangako ng ating pong dakilang Diyos, pagpapalain ka ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen.
Nagumpisa lamang sa ilang pamilya ang banal na gawain ito. Ngunit, dahil sa katapatan na pagsunod ng ating pong minamahal na mga magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ang ating pong minamahal ginagalang Pastor at Evangelista Wilde Estrada Almeida, kabalikat po ang ating pong minamahal ginagalang ng Assistant Pastor Lino sa Almeida, dahil sa kanilang pagpapatuloy sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, na ito tayo mga mahal mula sa ilang pamilya lamang. Ngayon, ang banal na gawain ito, ang iglesia na ito ng ating pong dakilang Diyos, ito po ang tinayo ng ating pong pinakamamahal na pang lumagana po, hindi lamang dito sa ating bansa, maging sa buong daigdig, nakita ng mga tao ang himala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya ang mga minamahal sa dating na Victorious Talipaw Peace Mission. Bilang ating pong pagkapasalamat sa ating pong dakilang Diyos, magdala tayo ng ating mga bunga, mga kaluluwa, para kung paano tayo pinagpala ng ating pong dakilang Diyos, sila man do'y pagpalain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Masaksihan din lamang minamahal ang tunay na gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga mamamahal, ano po ang gagawin po natin upang tayo po'y manatili sa iglesia ng ating pong pinakamamahal na Panginoon? Ito po ang kinakailangan pala nating gagawin. Basahin po natin dito po sa Juan Kapitulo 15, talata po 6. Dito po sa aklat ng Juan Kapitulo 15, ang bersikulo po ay 6. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihagi sa apoy at mga susunog. Amen. Amen. So mga mahal, tayo na pinagpala ng ating pong dakilang Diyos. Kapag hindi po tayo nanatili, sabi dito katulad ng sanga, na siya po'y hiwalay sa puno, ano pong gagawin? Itatapon daw sa apoy. Sila po'y masusunog at matutuyo. Ito yung mga Kristiyano, pagkatapos makita nila ang mga palatandaan, mga himala ng ating pong dakilang Diyos, hindi nila pinahalagaan ang kanilang natanggap na biyaya ng kaligtasan. Sabi dito, magiging kagaya sila ng sanga na naputol. Na sabi dito, itatapon doon sa kadagat-dagatang apoy, doon sa impyerno. Kaya nga mahal, ang gagawin pala natin, manatili tayo sa tunay na gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kapag nanatili tayo sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, ano po ang pangako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon? Ito po ang huling talata, basahin po natin sa Apokalipsis talatang 21, Kapitulo 21, talatang 7. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 21, talatay 7. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya, at siya'y magiging anak ko. Amen. Ating pong palakpakan na malakas ang ating pong dakilang Diyos. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya mga mahal, tayo ngayon ay nasa totoong iglesia na tinayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Na ito po ay pawang sinaksihan ng kapangyarihan ng ating pong dakilang Diyos, maging ang mga demonyo ay hindi po magtatagumpay sa iglesyang itinayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nasabi po sa ating nabasa na kinakailangan tayo po'y manatili sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Kapag tayo nanatili, mga mahal, ano ang pangako ng ating pong dakilang Diyos? Sabi po sa ating nabasa, tayo daw po, mga mahal, magmamana na mga ipinangako ng ating pong dakilang Diyos. Tayo po'y tatawagin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na kanyang anak, at siya po ang ating pong Diyos. Amen. Tayo po'y tumayo, mga mahal. Ating pong awitan ng ating pong dakilang Diyos para sa ating mga minamahal na mga baguhan. Napakapalad nyo. Sapagkat nasumpungan nyo ang tunay na gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, na nandito kumikilos ang kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa Diyos ay walang imposible. Yung mga imposible sa tao, ito po imposible sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung mga karamdaman na tinanggihan na ng ospital, wala nang kagalingan, kapag ikaw ay lumapit sa ating pong dakilang Diyos, iyan ay magkaroon ng katugunan, magkaroon ng kagalingan, sapagkat ang Diyos ay Diyos na nagpapagaling. Walang imposible sa Kanya. Diyos ay nagmamahal
hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Purihin ka mo lang, Panginoon. Sa Kanya'y nawawali. Amen, hallelujah, hallelujah. Pag hindi mo sinubukan, iyon sa Kanya'y lumapit. Amen, hallelujah. Siya sa'yo'y naghihintay. Walang imposible sa'yo. Amen, hallelujah. Glory to Jesus. Tatawain ka ni Jesus. Lumapit ka't magaling ng lubos. Walang imposible sa'yo. Kapangyarihan niya'y dakila. Pangako niya'y buhay na Amen, hallelujah. walang imposible sa Diyos. Amen, hallelujah, Jesus. Taglay mo ba'y kabiguan, sakit o mga karamdaman? Amen, hallelujah. Jesus. Gagawa niyang lunasan. Walang imposible Hallelujah, hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka mo lang, Panginoon. Hallelujah. Jesus, lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible Amen, hallelujah. Glory to Jesus. sa'yo. Hallelujah. Walang imposible sa ating pong pinakamamahal. Kapangyarihan niya'y dakila. Pangako niya'y buhay ng sagana. Walang imposible sa Diyos. Amen, hallelujah. Jesus. Tatawain ka ni Jesus. Lumapit ka't magaling ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Amen, hallelujah. Salamat po. Maraming salamat po, Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Imposible sa Diyos. Amen, hallelujah. Hallelujah. Para sa ating mga minamahal na mga bisita, mga baguhan. Napakapalad nyo, mga minamahal. Sapagkat nasumpungan nyo po ang totoong itinayong iglesia ng ating pong dakilang Diyos na may mga palatandaan, may mga patunay. Kaya sa ating mga minamahal na mga bisita, para po kayo makatiyak ng inyong pong kaligtasan. Pinakailan may sagawa nyo po o maganap sa inyong buhay ang apat na reglamento ng kaligtasan. Unang-una po ang tinatawag na pananampalataya. Ang pananampalataya, ito po ay paniniwala at pagkatiwala sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit. Siya po'y nahayag bilang tao upang magdusa. Siya po'y ipinako sa krus para sa kasalanan ng buong daigdig.
walang iba na inyong pong sasampalatayanan, paniniwalaan ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang pangalawa po ay tinatawag na makadiyos na pagsisisi. Ang ibig sabihin ng makadiyos na pagsisisi, ito po ay totally na pagtalikod sa kasalanan. Pagkatapos mong pagsisihan ang lahat ng iyong mga kasalanan, ito po ay hindi mo na babalikan. Kapag nakita ng ating pong dakilang Diyos na nais mong totoong magbago, nais mong maging totoong, maging banal at matuwid sa kanyang harapan, tutulungan ka ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At ang pangatlong reglamento ng kaligtasan ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nasabi dito sa mga gawa, Kapitulo 2, talatang 38, sabi dito, mangagsisi kayo at bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa kapagkapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So kung na kailangan maganap po sa inyo ang tinatawag ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Unang-una, mga mahal, kapag nabautismo ka sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, mapapatawad din yung mga kasalanan. Kapag napatawad yung kasalanan, yung karamdaman mo na bunga ng kasalanan, yan po ay gagaling sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang bautismo sa tubig, mga mahal, ito po ay hindi po paglipat sa panibagong relihiyon o anumang sikta. Kundi ito po ay ating pong isinasagawa kung paanong isinagawa ng mga apostoles 2,000 taon na nakalipas. Yan din po ay ating pong isasagawa ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang pang-apat po ang bautismo ng Espiritu Santo. Ang Diyos na po ang magsasagawa niyan. Kapag nagpatuloy kayo sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, kayo po ibabautismuhan ng kanyang banal na Espiritu. Na kung paano nakita nyo kanina, habang nagkakapuspusan, habang kumikilos ang banal na presensya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, iyon po'y patunay na sila po ay nababautismo ng Espiritu Santo. Daatin din po yan sa inyo kapag kayo po'y nagpatuloy sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang inyo pong gagawin, tanggapin niyo po ang ating pong dakilang Diyos na inyo pong sariling tagapagligtas. Sumunod po kayo sa panalangin na aking pong babanggitin, taos-pusong pagtanggap sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sundin niyo po ang panalangin ito. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Hesus, ako po ay lubos na nagpapasalamat na aking napakinggan ang iyong mga banal na salita. Mahal na Panginoong Hesus, ako po ay isang taong makasalanan. Subalit ako nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan mula na ako magkaisip hanggang sa mga oras nito. Mahal na Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang aking Diyos at aking tagapagligtas. Hugasan mo po ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Hugasan po ng banal na dugo ang aking mga kasalanan. Mahal na Panginoong Hesus, gawin po kong tunay na anak mo sa puso, sa gawa, at sa katotohanan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. Hallelujah. Kami po'y manlangin po para sa inyo upang pagpala namin ang mga Diyos na mga pangyayari sa lahat. Amin pong pinakamamahal na Panginoong Jesus sa unat panalangin ng aming pong minamahal, ginagal ng Pastor at Evangelista Will Estrada Almeida, sa lahat ng mga tumanggap sa iyong dakilang pangalan o Diyos. Mahal na Panginoon, patawain po ang bawat isa sa kanila. Isulat mo po, Diyos, ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Iligtas mo po sila sa ampunan ng kanilang mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Pagkatapos ng ating banal na gawain, kayo po'y magpabautismo sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo po, mga tuloy-tuloy na po, tayo po'y dadako naman sa sunod na ating banal na gawain. Ito pong pagsasagawa ng banal na hapunan. Para sa ating mga minamahal na mga bisita, kung gusto niyo pong sumali sa banal na hapunan, mangako po kayo na magpabautismo, pwede na po kayo sumali sa banal na hapunan. Akin pong binibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved Alden Preacher, Lloyd Ignacio. God bless you po, Beloved Brother Benedict, my co-preacher. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Tayo po dadako sa ating banal na hapunan.
kung nais na sumama, ito po yung pag-aalala, minamahal ko, ng kamatayan ng Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo, 2,000 taon na nakaraan. Naalala natin, minamahal, upang minsan pa makita po natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Malaman natin, minamahal ko, na hindi lamang tayo nilalang ng ating dakilang Diyos upang mabuhay sa daigdig nito, minamahal, kundi iniligtas din tayo ng ating malapakanon sa ating makasalanan. Tayo mawit mo na minamahal ko ng 2 awitin, minamahal. Awitin natin yung Search Me, O God. Sarisikin natin ating mga sarili, minamahal ko, kung saan tayo nagkulang. Ano bang kailangan natin gawin, minamahal, upang ang Diyos ay bumalik ang kanyang pagmamahal at pagtitiwala sa atin. Kasi isipin natin, minamahal ko, alam na malapakan na ng iniisip ng tao. Ang gusto ng tao, minamahal ko, yumaman lang, period. Gumaling sa karamdaman, period. Ayaw maglingkod sa Diyos. Awitan natin ang pinakamamala po, minamahal ko ng Search Me, O God. Sarisikin natin ating mga sarili, minamahal. Search me, Magsisi sa ating mga kasalanan upang tayo po'y maging karapat-dapat makasalo sa banal na hapunan. Tayo po'y manalangin, manamahal. Dakila't mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Pangsus. Pinakamamahal na Panginoon sa pangunat panalangin po ng aming minamahal, ginagang na Pastor Evangelista Willis Nadalmeda, na ito kami sa iyong banal harapan
nagpapakumbaba, nagsusumamo sa iyo, humihingi ng tawad, sa ron ng pagkukulang mga kaya na napagbigyan. Dalangin po namin ng Diyos, maging karapat dapat po mala Panginoon, makasalo sa banal na hapunan, ang iyong mga anak mala Panginoon. Bless us, O God, in Jesus' mighty name we pray. Hallelujah, praise the Lord. Purihan ng dakilang Diyos. Basta natin sa Biblia, minamahal ko, dito sa unang mga taga-Korinto, Kapitulo 11, versikulo 23, ang sabi, minamahal ko, sapagkat tinanggap ko naman sa Panginoon, ang binibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus, ng gabing siya'y makapagpasalaw, ipinagkanulo, ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, sa 24, at nang siya'y makapagpasalamat, ay pinagputol-putol, at sinasabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Kainin natin ang tinapay, mga minamahal. Sa versikulo 25, at gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos ang sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-aalala sa akin. Inumin po natin minamakatas ng ubas. Ang tapay ng buhay, kanin mo, mag-ibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo, mag-iisa. Ang
Puri natin pinakamamahal na Panginoon. Tabi tinituloy ng kami na mahal. Lalakot tayo sa ating mga pangailangan. Alam niyo mga minamahal, mga baguhan, napakahalaga ng panalangin. Malaga ito, maging sa Kristiyano, sa mga datihang mananamba. Kung gumaganap tayo ng mga hapunan, ang presensya ng Diyos ay kumikilos. Tanda po natin minamahal, kayo man po na nasa banig ng karamdaman, nanonood sa live webcast. Bigyan nyo ng pagkakataon ng inyong mga sarili, buksan nyo kanyang mga puso't kaisipan. Nang tayo po'y bihagin ng relihiyon, March 15, 1671 o 1571, hanggang ngayon, niloloko ng relihiyon ang Pilipino. At gustong-gusto naman ng Pilipino. Paano kasi isang oras lang sa atin maghapon? Ngunit tandaan niyo mga minamahal, ang pinag-uusapan dito ay buhay na walang hanggan. Walang hanggang buhay, minamahal. Hindi lamang sa manalo ka sa loto, manalo sa sweepstake, gumaling ka sa karamdaman ng dahil sa magaling hospital. Hindi po. Makapangyarihan ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade. At ang mga anak ng Diyos, minamahal ko, pinakikinggan naman ang Panginoon. Kayo man po nasa kulungan, pwede kayo mapalaya ng ating dakilang Diyos ayon sa inyong pananampalataya. Kaya sa masandaling ito, sa minamahal ko mga kapatid, manalangin po muli tayo, minamahal ko, at ating sawayin ang demonyo na karamdaman sa ating mga katawan. Problema kaya, minamahal? O naman bumabagabag sa ating makaisip, gawin po natin, minamahal ko. Gawin natin, patunayan natin, minamahal ko, na tayo po'y mga anak ng makapangyarihan Diyos. Purihin ang pinakamamahal na Panginoon. Tayo manalangin, o po dakila namin Ama Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon. Wala Panginoon, sa sandali ito, wala Panginoon, halibatid po namin ng Diyos na hindi po maiksi yung kamay, na hindi mo ipagkaloob ang Panginoon bawat isa. At hindi po malayo yung pandiling na hindi mo pakinggan ng hinumanak. Patawad po sa mga pagkukulang sa mga kanayan na ipabigyan, wala Panginoon, patawad po. At sa iyong makapangyarihang pangalan namin sinasaway, ang demonyo ng karamdaman, demons of sickness and disease, demons of problems, demons of unbelievable doubts, cast out, demons of hindrances, demonyo ng kahirapan, lumayas ka sa pangasos, demonyo ng mga hadlang, cast out, problem be solved in Jesus' mighty name we pray. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin natin dakilang Diyos. Tayo po lumundag ng 3 beses kasabay po ng pagsigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Gawin po natin, minamahal ko. Palayasin natin ang diablo, minamahal ko, sa ating mga katawan. Gawin natin, Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palagpakan po natin dakilang Diyos. Maraming salamat sa ating mga Panginoon. At tayo po minamahal ko, dada ko minamahal ko sa mga announcement to our beloved brother Bobby Aceros Musical. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So, minsan na po pong bigyan natin ng malakas sa palakpak. Hallelujah ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Thank you, dear Jesus. At God bless you po sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Fred. Tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating banal na gawain. Amen po. Amen. Praise the Lord. At tayo po ay darako na po sa ating parte ng ating banal na gawain kung saan po ay pagbibigay po ng ating special offering. At gayon din po ang ating special monthly offering at gayon din po ang ating para sa ating construction ay sinasagawa. Ang ating pong mga usher-usherettes po na iikot po sa atin, yan po ay para sa ating special monthly offering. Ito po yung mga ipinangako po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon na may bibigay po nating halaga sa loob po ng or every time na matatapos po ang buwan. At mayroon po tayong 2 box dito sa harapan. Ito naman po ay para sa ating construction. Amen? Patuloy po na tayo ay gumagawa sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa pagbabalik po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay gagawa sa kanyang banal na ubasan. Kaya po lahat ng inyong pinagkakaloob, ito po ay direktang napupunta, direktang nagagamit po sa ating mga isinasagawang improvement ng ating banal na sambahan. At upang ipanalangin po ang ating mga ipagkakaloob sa oras po na ito, ang buong pagkakataon po ay binibigay na po natin sa ating beloved Brother Edwin para po ipanalangin
ipanalangin ang inyong mga ipagkakaloob. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, dearest Jesus. Praise the Lord. God bless you po, beloved brother Bobby. Tayo po'y manalangin mga mahal para sa ating mga pagbibigay mga mahal. Opo na kailangan Ama namin sa langit, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Sus, sa Pangulang Dalangin, ng aming kagalang-galang, minamahal Evangelista, aming mahal Pastor, Wildy Stad Almeida, narito po kami minsanan pa nagpapaabot, mahal Panginoon, ng aming tao sa pusong pasasalamat, mahal Panginoon, sa mga saganang pagpapala na pinagkaloob mo sa bawat sa amin, mahal Panginoon, at narito, mahal Panginoon, ang pagbibigay, mahal Panginoon, sa special monthly offering, at sa special offering para sa iyong sambahan, mahal Panginoon, pagpalain mo at basbasan ang bawat kamay na magbibigay, mahal Panginoon, ikaw po magbuhos ng mga pagpapala sa kanila, mahal Panginoon, sa material, financial, physical, lalo't higit sa spiritual, mahal Panginoon. At pagpalain mo rin, mahal Panginoon, ang aming minamahal mo kapatid na patuloy nagbibigay ng kanilang vows and pledges, mahal Panginoon. Patuloy mo rin ibuhos ang mga pagpapala sa kanila, mahal Panginoon. Anumang bagay ang pinagkaloob para sa iyong banal gawain, pagpalain mong lubos, mahal Panginoon. Ito aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa pagpapala mo at sa mga biyayang laging natatanggap ko. Hindi ko na masukat ang pag-ibig mo dahil buhay ko ay alay sa'yo. Ikaw ang aking mahal, ikaw ang aking mahal. Ang pag-ibig kong ito ay di magmamahal, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umahalin sa akin laging Panginoon. At salamat din sa dugo ng iyong Kordero na bumuhos doon sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, ikaw ang aking mahal. Ang pag-ibig kong ito ay di magmamahal, kailanman ikaw ang aking mahal. Ikaw ang aking mahal, ikaw ang aking mahal. Ang pag-ibig kong ito ay di magmamahal, kailanman ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking mahal. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Minsan na papabigyan natin ng malakas sa palakpak ang ating dakilang Diyos sa buhay. Hallelujah. 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 Thank you, dearest Jesus. At God bless you po sa lahat ng ating mga beloved brethren na tapat at masayang nagkaloob para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Para po sa ating mga kababayan na nakakapanood po ng ating live webcast, gayon din po ang ating mga beloved mga kapatiran. San man po kayo dako na roon, maaari rin po kayong makibahagi sa ating isinasagawang konstruksyon. Ang number po ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Louis Angeles, ay nasa screen nyo po ngayon. Pwede nyo pong isave yung number po na yan upang matawagan nyo po sila. Maibigay po nila sa inyo yung tamang proseso kung paano po kayo makakapagkaloob, kung paano yung mga pangunahing pangailangan po sa ating isinasagawang construction. Amen? At para naman po sa ating mga beloved brethren, nakasama po natin dito sa ating banal na gawain, ang ating mga pledge, ang ating pong mga vows, ang ating mga special offering. Yan po ay pagkakatiwala lang po natin at iaabot sa mga authorized person po natin sa ating pong beloved sister chat.
sa ating pong beloved Sister Ami. At upang madali po natin silang makita, may table po sila dyan sa entrance. So pakibigay na lamang po at mai-record po nila lahat po ng ating ipagkakalo. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po tuloy-tuloy na sa parte po ng ating banal na gawain, ng ating mga schedule, ng ating mga pinagpalang service. So makinig po tayong lahat. Tayo po ay mayroong changes sa pagsasagawa po ng ating banal na gawain this coming week. Unahin po natin yung ating midweek service. Magiging Tuesday po ang ating midweek service. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa darating na Martes, tayo po ay magsasagawa po ng ating midweek service alas 12 po ng tanghali at matatapos naman din po ng alas 5 ng hapon. Gayun din po ang ating Thursday service. Magkakaroon po tayo ng banal na gawain sa darating po na Huwebes. So yan naman po ay alas 12 rin ng tanghali at matatapos ng alas 5 ng hapon. So malinaw po yung schedule natin. Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon kung lahat po ay naintindihan natin ng schedule. Amen. Malinaw na malinaw. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At sa darating po na Sunday, ito na po ang ating isa-celebrate ang ating 23rd Victorious Talipaw Peace Mission. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Wala po tayong gawain dito sa Dako ng Marilao. Tayo po lahat ay pupunta, magtutungo, makikita-kita at pupurihin at sasambahin natin ang pinakamamahal na Panginoong Hesus para i-celebrate po ang ating 23rd Victorious Talipaw Peace Mission Anniversary. Ito po ay gaganapin sa Amoranto Sports Complex. Amen. Magsisimula po yan ng alas 10 ng umaga. Hanggang sa oras po na ito ay matapos. So, magdala na po kayo ng mga baon po natin. Amen. At tiyakin po natin na tayo po ay gagabihin. Amen. At ito po ay sa darating na October 8, alas 10 ng umaga onwards, tayo po ay pupunta sa Amoranto Sports Complex. Kung naintindihan po natin yung mahalagang announcement natin, bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon. Thank you, dear Jesus. Amen. Hallelujah. At gayon din po, i-announce na rin po natin, after naman po niyan yung ating JMYC, sa Tuesday naman po ito, magsisimula ng alas 8 ng umaga at matatapos naman po, onwards po yan, sa Amoranto Sports Complex din. So yung ating mga kabataan, maaari po kayong magtungo, magpunta sa Amoranto Sports Complex para po makibahagi yung ating JMYC 2023. Amen? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon at sa atin naman pong mga pinagpalang banal na gawain, unahin po natin sa banal na gawain natin sa radyo. Tayo po ay araw-araw na papahinggan mula Lunes po yan. Hanggang Sabado tayo po ang napapahinggan sa DZME 1530 kHz, ang ating banal na gawain, the Jesus Miracle Hour, alas 11 ng gabi at matatapos naman po ng alas 12 ng madaling araw. Yung ating banal na gawain sa telebisyon, tunay nga pong marami ang naabot, nakakilala sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, pinagaling ang mga karamdaman, binago ang buhay, nagkaroon ng kapayapaan ng puso't isipan. Sa pangunang dalangin po ng ating beloved evangelist Wilde Estrada Almeda, ang ating banal na gawain sa telebisyon ay patuloy na papanood sa PTV Channel 4 every Saturday, alas 10:30 po ng gabi at matatapos naman po ng alas 12 ng madaling araw. Para naman po sa ating ating po mga social media accounts kung saan po natin napapanood ang ating mga live streaming, ang ating mga live webcast. Tayo po ay napapanood sa Facebook account po natin at sa YouTube account po natin. Ang Facebook at YouTube account po natin ay JMCIM Marilao. Ulitin lamang po natin yan, JMCIM Marilao. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Minsan na pa pong bigyan natin ng malakas sa palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, dear Jesus. At ito po natatapos ang ating pinagpalang banal na gawain sa araw po na ito upang ipanalangin po ang ating pansamantalang pag-iwahiwalay, ang ating pagtatapos. Amen. Binibigay po natin ang buong pagkakataon sa ating beloved Brother Noel. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless you, ating beloved Bobby. Tayo mahal ay manalangin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. O dakilang Diyos sa mamanala, pinakamalapad ni Jesus. Diyos manayat sa pagagalit sa gana sa kabagan. Sa pangungunat na langit ang lumahal at ginagalang ibagilis na wilis na namin. Dakilang Diyos, narito kami malapay nun. Taos puso nagpupurit, nagpapasalamat malapay nun. Sa iyong paglagi sa bawat ito na manalagawa na iyong pinagpala malapay nun sa araw na ito. Maraming salamat malapay nun. Halin yung kabutihan. Maraming salamat dakilang Diyos sa papuring awitin na natin ng mga awit dakilang Diyos. Mga beloved choir malapay nun. Maraming salamat dakilang Diyos sa mabuhay na patutuo
mo, mahal na Panginoon, yung pinagpala, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Lalo na, mahal na Panginoon, ang iba na salita, mahal na Panginoon, na hindi na mag-aral sa araw na ito, mahal na Panginoon, kaligtasan, mahal na Panginoon. Mula sa iyo, mahal na Panginoon, maraming salamat, dakila Diyos. Higit sa lahat, mahal na Panginoon, ay matabi sa presensya, sa iyong pagkilos mo sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon, maraming salamat, dakila Diyos. Ang iyong dakilang pag-ibig na iyong pinadama sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Dalangin namin siya, mahal na Panginoon, hallelujah, sa nalaming pag-construction, mahal na Panginoon. Pasilidad pa, mahal na Panginoon, bahay sa bahan dito sa dako ng Marilaw, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa mga ng panahon na pinagkalo mo, mahal na Panginoon. Sa pagbuhos, mahal na Panginoon, hallelujah, na iyong bahay sa bahan dito sa dako ng Marilaw, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Dalangin namin siya, mahal na Panginoon, sa lahat na nagasiwa na kila Diyos. Bigyan mo pa sila karunungan, kalakasan mula sa iyo, mahal na Panginoon, upang pagtuloy na magawa yung bahay sa bahan na kila Diyos dito sa dako ng Marilaw, mahal na Panginoon. Dalangin namin siya, mahal na Panginoon, hallelujah, sa aming pag-uwi sa kanyang tahanan. Ingatan mo bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Lukuban mo kami ng iyong kapangyarihan, mahal na Panginoon. Ilayo mo kami sa anuman din sa mamakan, mahal na Panginoon. Ito ang sabot panalangin namin sa matamis at mga pangyarihan pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Birthday greetings po tayo.